Pambihira, oo. Para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito. Nako, tinatakot niya. Nag-name drop siya. Nag-name drop si Madam. Hinihintay ko pa PH update. Hindi naman kasi tayo nagdadagdag eh. Nagkaan lang tayo, kumbaga, pinapakinggan lang natin dito. O, halimbawa yan, pinapakinggan natin sinasabi mo, Madam. Uy, Madam, huwag ka magalit ha. Kumbaga, dito kami ang pinaka-fair na ika nga vlogger dito sa Pilipinas. Bakit? Kinukuha ho namin ang inyong panig. Ipinapalabas ho namin ang inyong panig sa sambayan ng Pilipino. Yun nga lang, meron kami mga side comment. Kaya ng buhok mo, damit mo, kung paano ka presenta ng grupo mo sa publiko, mainhin. Nang kakaso, mainhin eh, no? Nakananto ko. Believe talaga ako dito sa ali na to. Aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Initially, Senator, ang pinali niyo po ay perjury po ba o meron po sa libel din? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako, ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado. Ayun, hindi Senado, hindi Madam. Hindi tinuturo ang Senado naman sa mga di umanong nagbayad. Ang sinasabi doon sa video na napanood namin yung chief of staff mo nakaladkad ang pangalan. Kayo daw ho ang nakaladkad ang pangalan. Ngayon, ang problema dito, imbis na sagutin nyo lang yung aligasyon sa inyo, latagan nyo kami ng kapani-paniwalang resibo. Ang nangyayari ho kasi dito, nagkakaroon na ho na sindakan at takutan. Diba? Takutan na ho ito. Sa mga vlogger, huwag nyo nang pag-usapan itong issue ni Risa dahil, naku, masusunod ho kayo niya sa NBI. Senator, ilan lang yung reklamo niyo? Sir? Ilan po ang reklamo niyo? So far, 1 dosena. Pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iaakusa ko sa kanila. Yung inyo po mga binanggit na pangalan, Senator, sila po kasama po sa kaso. Kasama na po sila dito sa reklamong inihain namin ngayong umaga. Pagbubukas ba tayo send ng Senate inquiry on them? Diba parang profilation of fake news na naman to? Nasimulan na yan ni Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang 18th Congress pa. At bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami ng firm ni na Attorney Britannico nakatutok sa reklamo sa NBI. At gaya ng nabanggit ko, unang hakbang pa lang ito. Nasabi ko na po nung Lunes, maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na pag mas napag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pagmudmod ng kasinungalingang video na ito. Sir, meron na po ba kayong huling information, update about sa whereabouts ni Michael Maurilio? Wala pa ring firm updates about that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko noon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng KOJC at siya daw ay dun dinadakip
sa Glory Mountain. Hanggang ngayon, at nung forward namin agad sa PNP yung mga messages na iyon, at agad din nilang kinikilusan. Kaya lang, habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon, ay lumabas na itong video. Take note din pala, no, yung nirereklamo kong, pinaiimbestigang fake news channel, nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po yan. Binuo lamang nung June 24, the day after nung mga huling mensahe ni Michael Maurilio. So, hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung Pagtanggol Valiente na yan, sinong mga tao, sinong grupo, at dahil baka o malamang konektado yan dun sa cry for help nung earlier last month ni Michael Maurilio na Nako, kasi nagsalita ho itong si kasi kung halimbawa tinakot niyang si alias rin itong si Michael Maurilio, hindi ho dapat siya umabot dito sa dalawang video na to na magsalita. Siguro doon sa isang video merong nakatutok sa kanya, no, hanger, o pagka di ka nagsalita papaluhin kita, di ba? Kaso wala naman hong ganun wala namang hong hanger na di ba? Yun ang problema ho dito, mga kababayan. Wala akong, kumbaga, siya yung tipong, parang, yung dating sa akin dun sa video, kusang loob na nagsasalita yung mama. O, tuloy. Tanging pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sen, do you believe in the theory na maaaring kinidnap po si Michael Maurilio? His statement was not on his own volition at siya po ay in grave danger? Kung kinidnap talaga si Michael Maurilio at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon, all the more sana ay mapasakamay na siya ng PNP para sa mailigtas sa anumang panganib na maaring pinaglalagyan niya, at para din pwede siyang maimbestiga ng NBI batay dito sa reklamo ko, at maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento. Sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling, fake news, witness tampering, at saka psychological warfare? Okay. Isa na lang. Do you think it's also appropriate that the government or Senate on their part gumawa po ng action para ma-rescue nga po ito kasi parang life is in danger? Well, ang Senado, dahil kami po ay legislative body, hindi po namin mandato o kakayahan mag-rescue ng mga kababayan nating nasa panganib. Kaya nga po yung mga huling mensahe yon ni Michael Maurilio sa PNP Davao namin agad ibinigay para kanilang ma-actionan. At hanggang ngayon, inaasahan kong ma-actionan nila ang sitwasyon, kung ano man yon ni Michael Maurilio, at para mas mapalalim pa yung hiniling kong investigasyon ng NBI sa reklamong ito. Thank you. Salamat po.